Naka-upload na po tayo nito before pero small batch lang yun, pang merenda lang. Kaya sa ating video ngayon ay gagawa po tayo ng medyo marami na yung pangtinda po natin. Kaya wag na nating patagalin at simulan na natin. So dito gagamit tayo ng 12 piraso ng large na itlog. Paghiwalayin lang po natin yung egg yolk at saka yung egg whites. At ang una natin gagawin ay batihin muna natin yung ating 12 pieces na egg whites. At pag nag-create na ito ng medyo makinis na bubbles ay utay-utay na po natin ditong ilagay yung 3/4 cup na white sugar. Kung napapansin po ninyo yung video natin before na yung nag-create na ng kaunti na makinis ng bubbles niyo yung ating egg whites ay inuna natin doon nilagay yung ating egg yolk. Ay mga kahit saan lang po yung unahin natin sa dalawa. Either yung white sugar or yung ating egg yolk. Basta paunti-unti lang po yung paglagay natin ng mga ito para naman ay maganda ding alsa ng ating egg whites na hindi din mapatay yung ating egg whites. At cut ko lang po yung ating video na ubos ko na pong nailagay lahat yung ating egg yolk. Ay batihin lang po natin ito ng mga ilan pang minuto, 5 to 7 minutes, depende sa bilis ng inyong hand mixer. At pwede din tayo ditong gumamit ng stand mixer. At pag napapansin po natin na ganito na po yung consistency ng ating mixture, ayan po, ay pwede na po nating isunod, ilagay dito yung 1 1/3 cup na cake flour. At ganun din yung paglagay natin dito ng ating harina ay paunti-unti din. At kung napapansin po ninyo na maraming bilog-bilog yung harina ninyo ay salain nyo lang kahit naka-hand mixer pa tayo. At sa puntong ito ay kailangan ay nakapagpainit na po tayo ng ating oven kasi madali lang itong i-prepare yung ating mixture para masalang na din natin agad. At nang naubos na po nating nailagay lahat yung ating harina ay i-mix lang po natin na yung mag-well combine lang po yung ating harina sa ating mixture. At sa ating recipe ngayon na 12 piraso na large na itlog ay makagawa po tayo dito ng dalawang tray na ito na may sizes po ito na 11 by 16 by 1 at lagyan lang po natin yan ng non-stick baking paper. At yung ating mixture ay hinati ko lang po kasi maglagay po tayo dito ng flavor. At ito yung isang hati po natin, lagyan ko lang ito ng 1 teaspoon ng strawberry flavor powder. At isa lang natin ito agad mga ga at lutuin natin ito sa may init ng ating oven na 160 degrees Celsius sa loob po ng 25 minutes. At nang ito'y medyo mainit pa pero huwag lang po masyadong mainit, yung pwede lang po natin na mahawakan ay i-roll lang po natin ito agad. At pagkalipas ng 1 or 2 minuto ay pwede na natin itong palaparin ulit at pwede na natin lagyan ng palaman. At dito sa ating palaman ay gagamit lang ako ng ECC caramel syrup. Pwede naman kayong gumamit dito ng condensed milk, margarine, depende na ho yan sa inyo mga ga kung ano po yung ipalaman ninyo dito. At sa ating mixture ay pwedeng mag-add ng vanilla extract. At yung ating mixture ay pwede talaga tayong maglagay dito ng flavor. Kung ano pong gusto po natin na flavor. At dito din sa ating strawberry flavor ay gumamit din ako ng ECC strawberry syrup. At paghiwain na natin ay magdas lang po tayo dito ng puti na asukal. At para may ideya lang kayo sa paghiwa natin dito, yung aking isang roll ay 16 pieces po yung nahiwa ko dito. At 8 pesos lang po yung bentahan ko sa isang hiwa. At ang bentahan po talaga dito ay depende po sa laki ng inyong hiwa at sa total puhunan po ninyo. At para maganda ding tingnan ay maglagay din tayo dito ng syrup. At syempre gumawa ako ulit ng another 12 pieces ng ating itlog. Kaya nakagawa din ako dito ng dalawang flavor din. At sana may natutunan at nagdagdagan ko ang inyong recipe. Ito pong muling inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.